Okay. Isa pong magandang araw po sa lahat po ng mga kabayan ka-updates. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo, magandang araw po. Ako po ang inyong virtual SMDC International Properties Specialist, Justin Archada, at ito ang SMDC Podcast. Ayan, isa ho magandang araw po sa lahat po ng mga kabayan ka-updates na talagang patuloy na pong nakikinig since day one. Patuloy pong nakikinig at hindi po nang iiwan. Opo. Oo, nasaan mang panig man kayo ng mundo, maraming salamat po sa inyong pakikinig po, no, sa ating mga podcast na kahit minsan parang walang patutunguhan. Oo, may mga pagkakataong ganun. Diyos ko Lord, pero heto ka, no, ginagawa niyo po akong parte ng inyong linggo. Ayan, sa lahat po ng mga kabayan ka-updates natin. And syempre, maraming salamat din po sa inyong patuloy pong pakikinood, pakiki-updates dyan po sa ating mga SMDC updates ng mga paborito nyo pong mga SMDC projects or di naman kaya mga hinuhulog-hulugan po natin. Ayan, eto na naman po tayo, Diyos ko. Oo, bulol ka na naman, Justin. Bulol. Okay, so maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig, panonood, no, sa ating mga contents. Ayan, sobrang natutuwa ako kasi inaaral ko po yung ating geographical parang sa YouTube and sa Spotify podcast, no, kung saan nga ba umaabot ng ating mga ang ating mga contents, ang ating mga podcast, no. Nakakatuwang isipin na talagang pang-international talaga. Nakakatuwang isipin kasi talagang umaabot na talaga ang ating podcast, ang ating mga updates sa US, Canada, Australia, Japan, Singapore. Maraming salamat po. Ang dami pa actually, no, hindi ko na maisa-isa, pero ang dami talaga, no, na talagang napupuntahan itong ating podcast, no, ang ating mga content sa YouTube. Maraming salamat po, mga kabayan and ka-updates. Naku, gusto ko na rin palang gamitin ng pagkakataong ito na batiin po kayo ng happy Chinese New Year sa lahat. Yes, happy Chinese New Year po sa ating lahat. Ayan, naku, sa lahat po ng mga naniniwala sa mga pungsoy. Oo. Ayan, sa mga kapungsoy natin po diyan. Oo. Happy Chinese New Year. Oo, wala namang masama, no? I mean, wala namang mawawala kung papaniwalaan natin, 'di ba? Oo, so actually kahit din po ako kabayan ka-updates, no? Parang ako medyo ano ba ang magandang term? Medyo may mga paniniwala sila na ginagawa ko rin naman, no? Kasi minsan nakakatulong 'yun pang-attract sa atin, 'di ba? Parang it's more on parang totoo man o hindi, but it attracts a person. Ayan, parang para mas lalo mo maramdaman yung positivity in life. Kaya nga may mga pagkakataon nga po, mahilig ako sa mga accessories na mga kulay pula o yung mga lucky charms, ay mga pampaswerte, kulay pula, mga green, mga dark. One time para namakyaw ako sa yung mga tiger eye. Oo, namakyaw ako dyan mismo sa tawag ito, sa Malaysia ba yun? Oh, Malaysia. Ayan. Tayo nga po ay namakyaw ng mga lucky charms because ewan ko,
may ganung effect sa akin na parang gusto ko lang din suotin. Hindi dahil sa naniniwala ka or niyayakap mo yung paniniwala, kundi dahil parang feeling ko lang kasi, dahil suot-suot mo to, parang nakakamdam ka ng konting positivity in life. Diba? Katulad nito, Kabayan Captives, alam niyo po, muntikan na akong hindi mag-podcast ngayon. Oo, ngayong linggo. Kasi parang, medyo actually dumadaan tayo ngayon sa medyo healing process. Healing process pa or medyo hindi, parang siguro kalungkutan. Kalungkutan. No, may mga pinagdaraanan tayo, but sometimes hindi dapat tayo mag-dwell sa ating mga pinagdadaan ng mga circumstances in life, sa lahat ng mga difficulties in life, no? Dapat talaga isipin natin kung gaano tayo ka-bless, kung gaano tayo ka-grateful, or dapat maging grateful, 'di ba? Kasi ang dami-dami sa panahong to, ang dami-daming mas malala pa ang problema sa atin. 'Di ba? Mas malala pa yung pinagdadaanan nila kaysa sa atin. And yun, parang alam nyo, Kabayan Captives, ewan ko, hindi ko kasi pwedeng ibahagi sa ere. Wow, ere, radyo. Hindi ko kasi kayang ibahagi dito. Pero sobrang may isang beses talaga na ako'y pinanghinaan talaga ng loob. Na to the point na parang kinekosyon ko yung sarili ko, yung value ko. Na dapat ko bang maramdaman or maranasan ito? Ayan. But, you know what? Minsan talaga, mapapaisip na nga lang talaga, may mga binubuksan na pagkakataon or realization in life na dapat talaga tignan natin lahat ng mga bagay na nalagpasan natin. 'Di ba? Kasi may mga pagkakataon na akala mo corner ka na, sobrang katapusan na po ng mundo para sa inyo, pero hindi mo na malayan na biglang isang beses nakatawid ka. Marirealize mo lang ito kapag sumabit na or lumipas na ng panahon. 'Di ba? Parang may mga ganun may mga ganung moments ako na parang oo nga no, kasi parang may mga pagkakataon na akala ko katapusan na ng mundo ko, pero nakatawid ako and hindi ko alam kung paano nangyari. Ayan. So yun na lang iniisip ko, Kabayan Captives, no? So I don't know whatever situation you are in right now. Wow, yung lead. I don't know I really don't know. Yes. Wala ma-punchline. Hindi, kumbaga parang hindi ko po alam kung ano po yung mga pinagdadaanan ninyo. Hindi ko po kayo siguro yung iba sa atin na hindi ko kilala, no? Yung ibang nakikinig dito, pero ako, ang prayer ko, kung ano man ang mga pinagdadaanan nyo lately, I'll pray for you. Sending virtual hugs and prayers. Ang prayer ko na sana talaga, Kabayan Captives, ay maging matatag ka sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Tuloy lang. And okay lang na umiyak, okay lang na masaktan, okay lang na mailabas lahat ng mga daladalahan. Kasi ito mga pinagdadaanan mo, Kabayan Captives, ang magiging lakas mo balang araw. Itong lahat ng mga struggles, mga difficulties in life, ito yung mga parte ng mga pira-piraso ng pagkatao natin kung paano tayo magiging matapang someday. Ako, Kabayan Captives, kung alam nyo lang, baka magkakaiyakan tayo dito. Pero, minsan, pagbabalikan ko po yung mga pinagdaanan ko before, parang hindi ko alam kung paano ako ngayon nakakapagsalita ngayon sa inyo, no? So yun, sobrang lang ako,
Kabayan Ka Updates, please pray for me also, no? Dahil, syempre tao lang po ako and nasaktan, like you, nalulungkot, but naniniwala ako na kapag tayo ay nanalangin, nagkaaroon ng kausap para kahit papaano mapagaan yung pakiramdam, naniniwala ako na makakayanan po natin ito. And siguro Kabayan Ka Updates, kung may mga tao din dito ngayon na medyo mabigat ang pinagdadaanan, siguro ibahagi nyo rin po ito, no? Ibahagi nyo po ito sa inyong pamilya, magulang, 'di ba? Sa kaibigan pinagkakatiwalaan, 'di ba? Kasi malaking tulong yung may kausap ka. Katulad ko nga, ako nakipag-usap ako sa inyo pero hindi ko alam kung may nakikinig ba dito. Pero yun nga, Kabayan Ka Updates, no? Nasabi ko lang po ito kasi sobrang bigat talaga nito mga nakaraan. But like you, syempre hindi rin tayo perfecto, pero ako ang prayer ko po talaga, sana lahat tayo ay maging matapang. Kung ano man yung mga battles or giyera na pinagdadaanan niyo po ngayon, hindi ho madali ang dumaan sa apoy, hindi ho madali ang dumaan sa matitinik na lugar, no? Pero ang magandang sandatan natin ay panalangin. And isipin natin yung mga bagay na meron tayo, yung mga bagay na nagpapasaya sa atin. May trabaho ka, may pamilya tayo inauuwian, may mga kaibigan tayo pinagkakatiwalaan, may trabahong nagmamahal sa atin, may kumpanyang nagmamahal sa atin, may buo ang katawan mo, 'di ba? O may bahay kang natutuluyan, maganda ang higaan mo habang nakikinig ka ng podcast ko, nakahiga ka sa kama, maaaring kumakain ka ngayon, 'di ba? Yung mga simpleng bagay na meron tayo. So, i-celebrate natin 'yan. 'Di ba? So, ang dami kong kwento, ang dami kong ebas. Pero yun lang, Kabayan Ka Updates, whatever situation you are in right now, dalangin ko na sana maging matapang ka at maging matatag ka. Kasi balang araw, yung mga pinagdadaanan natin, ikakwento mo na lang yan sa ibang tao na kaparehas ng pinagdadaanan mo ngayon. At, magbabahagi ka ng success story na, alam mo, ganyan din ako dati, pero nakatawid ako, tinawid ako ng Lord, hindi ko alam kung paano nangyari, pero eto ako. 'Di ba? Ay, nako, Kabayan Ka Updates, ayan. Sobrang iba lang talaga ang pakiramdam ko. Pero yun, parang ayokong tapusin. Ano ba problema ko? O sige na, sabihin ko na nga, ito talaga yung problema ko. Hindi ko lang talaga alam kung ano kakainin ko ngayong gabi. Yun pa yung problema ko. Gabi ko lang, Kabayan Ka Updates. Pero yun, sana napatawa kita. Ang corny, nakakainis. Baka ang hirap bawiin yung joke na yun. Oo. Nako, dumakon na nga po tayo sa mga ibang mga issue. Oo. Nako, hindi po kay Bea at Dominic. Hayaan nyo na kay Tito Odds nyo makuha yung mga ganyan, mga impormasyon. O, puro SMDC tayo dito. Oy, happy Valentine's Day nga para sa lahat, ha. Sa lahat po ng mga Kabayan Ka Updates na may mga ka-love life, may mga asawa na, may mga boyfriend, girlfriend. Nako,
Happy Valentine's Day. Oo. Pero hindi lang dapat mga partner ang ating mga sineselebrate, 'di ba? Mas magandang ilabas mo rin yung pamilya mo, magulang mo, 'di ba? Anak mo. So maganda rin mag-celebrate ng love month or ng season of love, no? Sa lahat ng mga mahal natin sa buhay, 'di ba? Kumbaga parang hindi lang puro ito sa mga partners, no, sa mga mag-aasawa, no. Ako, kadate ko, alam niyo kung sino? SMDC. Oo, nako, kahit na hindi, kumbaga pwede mo rin edit yung sarili mo pala, ayan. Edit mo sarili mo, self-love, 'di ba? Lumabas ka, mag-ayos ka, mag-parlor ka, mag-gym ka, love yourself, 'di ba? Oo, so hindi lang po sa mga partners 'yan. Okay? So happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day po sa lahat po ng mga kabayan ka-updates natin diyan. Okay, kabayan ka-updates. Gusto ko lang palang magbigay ng mga komento dito mismo sa ating nakakaang updates about gold treso. Oo, dyan po mismo sa NAIA 1, Parañaque. Alam nyo, tayo nga po ay nagpunta dyan last February 2, 2024. Dahil nga po nakadeploy nga po tayo, meron tayong pinadalang cameraman. Meron akong kinuhang videographer. Oo, gamit lang po ang pocket camera. So, kinuha nga po niya lahat ng mga anggulo ng gold treso. Yung gold base 1, dinaanan na lang po kasi medyo patapos na actually kabayan ka-updates ang gold base 1. Sa mga nagtatanong po kung bakit po ako walang update sa gold base 2, ayan, pasensya na po kabayan ka-updates dahil wala ho akong magandang anggulo. Wala po kami magandang anggulo para makuhanan yung phase 2 unless kung kami po ay may drone. The thing is, bawal din naman magpalipad ng drone sa bawat construction site dahil kami po ay kami po ay mamememohan ng SMDC kapag kami po ay nagpalipad ng drone. Oo, so hindi rin po pwede. Ayan. Kahit din po sa Sail Tower 4, kasi may mga rin, parang Sail Tower 3 and 4, may mga nag-aas na ba't hindi ko daw makuhanan ang Tower 3 and 4. Actually, meron akong Tower 3, kung di nagkakamali, Tower 3. Pero yung Tower 4, wala akong magandang, siguro bandang malayo, no? Yung bandang likod lang po, yung facing residential, yun lang po ang aming pwedeng makuhanan. No? Pero yung sa harap talaga, like sa ginagawa namin sa Tower 1 and Tower 2 ng Sail, hindi namin makuhanan yung ganung anggulo dahil nga po likod po yung 3 and 4. May mga pagkakataon naman kabayan ka-updates na kami para nagpapatawag ang marketing ng site visit, ayan, sa mga lahat ng mga consultants na katulad namin. Nagkakataon naman na lagi akong nauubusan ng slot. Oo. So yun, medyo, at saka yun nga, kung gagawin din naman namin yun, parang hindi rin din naman kasi po pwedeng every month, ganun po ang aming ginagawa. Kasi yun nga po, of course, nirerespeto po namin ang SMDC. Kung ayaw nilang pakunan yung ganitong yung loob, no? Or yung we respect that. As a consultant, I respect that, no? Kaya hindi namin talaga lahat nakuhanan, no? How I wish may drone. Kasi kung may drone lang talaga or posible ang drone sa bawat site, baka lahat po kaming mga content creators ng SMDC ay nagpa-drone na.
Pero yun nga po, hindi ko talaga po pwede. Ito na lamang kabayan updates, diba? Last January, nagsabi ako sa inyo, or December, I think, nagsabi ako sa inyo na ako po ay pupunta ng Iloilo para bisitahin ang Glade Residences, no? So, hindi po ako natuloy po doon sa kadahilanan na meron din pong katulad ko na nagpunta ng Glade at hindi rin po pinayagan kumuha ng video. Okay, hindi ko talaga hindi ko maintindihan kung bakit. Yung guard kasi ang nagsabi bawal daw. So, hindi ko maintindihan kung bakit hindi pwede. Pero again, nirespeto ko kung yun yung sinabi nung gwardiya. Oo. So, sa lahat po ng mga kabayan updates, ayan, katulad ng gold, ng sale, kung hindi ko man po na ibabahagi yung phase 2 ng gold at ng Tower 3, yung harap ng Tower 3 and 4 ng sale. Pasensya na po, mahal ko po ang trabaho ko. Opo. Oo, pero kabayan updates, kapag magkaroon man na magandang pagkakataon or di kaya legal lang pasukin itong sale sa loob, ayan, makakakuha tayo ng updates dyan sa Tower 3 and 4. And sa phase 2, kung bukas na po yung daanan doon sa gilid, oo, kung pwede ng daanan, makakakuha tayo ng updates dyan. Siguro konting tis-tis lang po, pero one thing na aking sinusiguro, tuloy-tuloy po ang mga construction ng phase 2 sa gold. Oo, sale obviously, kita niyo po yung resibo, tuloy-tuloy naman. Pero yung gold phase 2, sigurado ako, tuloy-tuloy po. Kasi, after, once na magkaroon ng groundbreaking talaga yan, tuloy-tuloy na po yan. Oo. So, siguro, hintay-hintay lang po kabayan ka-updates, no, na magkaroon tayo ng magandang pagkakataon, makuha na ng phase 2. Kasi kahit ako, excited na ako. Kasi taga phase 2 ako, building H po kabayan ka-updates. Ayan, and sa, eto pala, speaking of building H, sold out na po ang parking sa Gold Phase 2 Building H. Yes, sold out na po. Ayan. So sabi ko nga po kabayan ka-updates, no, yung mga, kung meron pa hong parking sa mga project na inyong hinuhulog-hulugan again and again and again, mag-isip-isip po kayo. Dahil hindi po lahat ay pwede magkaroon ng parking sa isang project. Kung ano yung wala, minsan yun na po ang hinahanap. Mag-isip-isip na po kayo. Ako, nung unang launch nung parking lot ng Building H, ang hinanap ko po talaga ay yung tabi ng fire exit, yung tabi po ng stairs. Ayan. So, parang ako lang ata nag-iisa doon. Ang ganda, ang galing. Oo. So, talagang inano ko talagang sinecure ko na talaga yung slot na yun. Kasi alam ko ano yun. Mabenta balang araw yun, lalo sa mga sa mga gustong malapit sa elevator. Wala akong planong kumuha before ng parking, pero dahil nga nakikita kong problema ng mga RFO projects natin, ang pinakaunang problema talaga ay parking. Kaya kabayan ka-updates kung kayo ay nasa Mint, nasa ICE, nasa SEAL, saan pa ba? Red. Lahat ng mga project ng SMDC na may parking pan, ako, mag-isip-isip ka na baka maubusan ka, baka matira sa'yo yung mga tandem. Okay, so yun nga kabayan ka-updates. Sa Building H, wala na po tayong mga parking po dyan sa Gold. Okay, sa Building H. Pero sa Building D, E, F, G, meron pa ho tayo. Oo, sa Building D, E, F, G, meron pa. Sa Building, sa Phase 1, meron pa din naman. Yung sa Building A, B, and C. Ang nanganganib na rin po kabayan ka-updates yung Gold Reso, ha? O, sa Gold Reso, yung sa Building
A, konti na lang ang ground floor. Yung sa na parking slot. Ayan, nako, habang maaga pa, kumuha na rin po kayo. Habang mura pa, kumuha na rin po kayo. Ngayon, nasa 1.6 million siya, pero possible magiging 2.5. To ang mahal ng parking sa Parañaque. Lalo pa nga, malapit po ito sa airport. At saka gusto lang po ibahagi, no, dito po sa Gold Residences. Alam nyo, kabayan ka-updates, kung kayo po ay nakakuha ngayon, nakakuha na po kayo before, ang swerte ninyo. Oo, ang swerte ninyo kasi yung mga umabot pa ng mga 15,000 na reservation fee. Ayan, ang swerte po ninyo. Alam nyo kung bakit, kabayan ka-updates? Ngayon po, kabayan ka-updates, alam nyo po ba na ang reservation fee na po is 40,000 pesos? Well, hindi naman siya actually hindi naman siya, hindi naman siya ganun. Kung titignan po kasi, kabayan ka-updates, hindi naman siya deductible pa rin naman ito sa down payment. Kaya lang mabigat yung 40. Okay? Nagsimula tayo ng 15, naging 25, naging 30, naging 35, at ngayon nga pong February, nag-decide na nga pong SMDC na gawing 40K na po ang mga high-rise projects na reservation fee. Okay? Kaya po sa lahat po ng mga kabayan ka-updates, hindi pa po huli ang lahat sa mga may planong kumuha. Kabayan ka-updates, ito po, balikan niyo po itong podcast kong ito. Balikan niyo po ito. This year, this year, okay? Again, sabi ko nga po sa inyo, balikan niyo po yung podcast ko na ito, ha? Pero this year, I am very confident na aakyat na po ng 50,000 pesos ang reservation fee ng mga high-rise projects po natin. Oo, nasa kasagsagan na po tayo, kabayan ka-updates, na nagkaaroon na nga talaga ng bigat sa ating mga monthly DPs and reservation fee. Oo, sabi nga ng pinsan ko, ayan, na may mansion. Wow, mansion? Oo. Totoo naman talaga, kabayan ka-updates, no? May malaking bahay sa Cavite. Sabi niya, Justine, kumuha kami ng lote kasi naniniwala kami ng balang araw. Like, lote sa Manila. Kasi kumuha po sila ng lote sa Cavite. No? And, sabi nga niya sa akin, parang, kumuha kami ng lote dahil naniniwala kami na ito yung mga panahon na kaya-kaya pa, reachable pa yung pagkuha ng lote or property. Pero darating ang araw na mahirap na. Kasi sa Manila nga, di ba, sa Metro Manila, ang hirap nang makakuha ng house and lot. Bakit nagkaubusan? Kung meron man, sobrang mahal. Di ba? Sobrang mahal. So, yung mga kumuha ng mga ng mga Forbes Park, ng mga Dasmariñas, mga Arcadia, ayan, or Corinthians, Valle Verde, dati-rati baka mga bare-barelas mga mayayaman yan. Pero ngayon, ang laki ng mga tinaas. At kung diyan ka nakatira, isa kang ganap na alta. Oh, ngayon nga po, kabayan ka-updates, ako naniniwala ako, deep in my heart, naniniwala ako. 10 years from now, ang mga kondo sa Metro Manila, 5 to 10 years, I guess, ay mahirap na rin makakuha. Hindi po dahil sa wala ng lugar, imposibleng wala ng lugar, kasi mayroon lugar pa, tuloy-tuloy po mga developments, pero yung monthly down payment, mahirap na. Sobrang hirap na po, kabayan ka-updates, no? Kaya itong panahong to, nasa season pa lang ho tayo, na medyo magaan-gaan pa. Huwag niyo nang hintayin na mas bumigat pa yung inyong monthly DP. Dahil sabi ko nga sa inyo, balikan niyo po itong podcast ko, episode 33. I guess this is episode 33. Oo, itong podcast kong ito. Balikan niyo po ito 5 to 10 years from now.
ang hirap ng makakuha ng property. Kung ikaw yung kabayan ka updates na may plan mag-back out, halimbawa, nag-reserve ka, then mag-back out ka, ay nako, pag-isipan nyo mabuti, 1,000,000 beses. Kasi hindi nyo alam kung kailang bumitaw ka and then nag-ipon ka pa ng ilang taon bago ka maghanda ulit na kumuha. Baka hindi mo na kayanin. Kaya nga may mga kabayan ka updates ako, alam niyo natutuwa ako, no? May mga kabayan ka updates ako. Natutuwa ako at the same time nalulungkot ako na may mga clients ako na umabot na nga po ng 50 years old. Actually 50 kaya ba? Pero yung 55, napakasabi ni Justin, sana pala kumuha na ako noon pa. Sana pala nakapag-invest na ako. Kasi parang ako naghahabol. Yung ganun pakiramdam, parang naghahabol ka kasi in the next 10 years, hindi mo na alam kung ano ang magiging plano mo. Dahil, syempre, nasa retirement age na yung ganyan. Diba? Let's face it, balang araw po kabayan ka updates. Ngayon, active tayo, pero darating ang pagkakataon, ang panahon na may papalit sa trono mo. Hindi lahat ng pagkakataon ay merry, or hindi lahat ng pagkakataon ay ikaw ay suportado ng kumpanya. Balang araw, ikaw ay darating sa punto na kailangan mo ng pahinga. At hindi pwedeng ang savings mo ay yung mga pamilyang natulungan mo. Choice mong tulungan sila. Oo, ang tanong diyan, tinulungan mo ba ang sarili mo? Oo. Kaya kabayan ka updates na kung mag-isip-isip ka, oo. Kailan nga ba ang tamang panahon? Kung ikaw ay nagtatanong kung kailan nga ba ang tamang panahon para kumuha ng property, Diyos ko Lord, eto na yun. This is it, kabayan ka updates. Kumuha ka na, mag-invest ka na, mag-research ka, manood ka ng YouTube channel ko, ayan. Oo, mag-check ka na ng property, planuin mo ilang Airbnb ang gusto mong magkaroon para bago ka man lang mag-retiro, meron kang koleksyon na nakukuha. I-adapt natin kabayan ka updates, but ang lahat ng mga mayayamang tao ay nasa real estate. Walang mayaman kabayan ka updates na wala sa real estate. I am very sure, Diyos ko, wala akong kilalang mayaman na walang real estate. Imposible yan. Kaya kabayan ka updates na ko, kung meron kang plano sa buhay, gusto mo magkaroon ng Airbnb business na magsasave sa iyo, na magsasalba sa iyo pagdating ng panahon, kabayan ka updates, allow me to help you. Allow me to help you at tutulungan ko po kayo, kabayan ka updates. Okay, nako kabayan ka updates, alam mo, hindi ko alam kung saan tayo napunta kung saan napunta ang ating usapan ngayong araw na ito, pero sana po marami ko kayong mga natutunan sa ating podcast na ito. Ayan. So, I speak blessings to all of you guys. Wow, English! Hindi mo kinaya English yun. In Jesus' name, sana po maging okay po kayo. Maging okay ang lahat ng mga sitwasyon sa buhay natin. Ewan ko, naka-move forward na ako, pero balikan ko pa kanyang issue na yan. Yun lang kabayan ka updates. Nako ha, kabayan ka updates, kung kayo lang po ay bago sa ating podcast sa Spotify, huwag mo nang kalimutang i-follow po ako para po ma-update po kayo at unang-una kayo makakapakinig ng ating mga ina-upload na episodes dito mismo sa Spotify, okay? Sa YouTube Music, ayan, and YouTube channel. Please don't forget to subscribe to my channel.
Justin Archeda SMDC TV for more videos and updates all about SMDC projects. At huwag niyo rin po kalimutang i-like ang aking Facebook page, SMDC Kabayan Investments. Ayan, sa ating sa YouTube channel ko, Kabayan Ka Updates, sa road to 2K na tayo, baka naman i-share mo yung mga videos ko, mga updates ko sa mga friends nyo. Ayan, sa mga friends nyo na may plano magpa-Airbnb, i-share nyo po ito para naman at least alam nila po, no, na talagang tuloy-tuloy ang ating mga updates, no, para meron silang nasubaybayan, 'di ba? Ano ba? And syempre, kung kayo po ay may mga tanong all about SMDC projects, wag ho kayo mahiya magtanong. Libre ho ang magtanong. Oo, wala akong pilitan, no? Please message me on WhatsApp at 63-915-2814355. 63-915-2814355. And allow me to help you again. Allow me to help you na mahanapan kita na magandang property here in SMDC. Muli po, ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist Justin Archeda, na patuloy pong nagpapaalala po sa inyong lahat, Kabayan Ka Updates, sabay-sabay tayong sabayan niyo ako, ha, Kabayan Ka Updates, sabayan niyo po ako, sabay-sabay tayong lumipad, umangat at mangarap. Again, Kabayan Ka Updates, maraming salamat po sa inyong pakikinig po ngayong gabi ng linggo. Usap po ulit tayo on my next episode, na dito po sa pinakakauna-unang podcast ng SMDC. Ito ang SMDC Podcast. Again, maraming salamat. Stay safe and happy investing everywhere. Bye!